Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron sa aking pinasa regarding doon sa mayor na nanampal daw. So baka medyo isensor ko ng konti kasi alam mo naman si YouTube, di ba? So ito yung balita, no? Yung mayor na nanampal. Siguro maikling video lang to, 3 minutes lang eh. Mag-iimbestiga ang Commission on Human Rights kasunod ng kumalat na video ng mayor ng Dumanhog, Cebu na sinampal ang suspect sa online na anyay kamag-anak niya. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. So ang sinampal ni mayor yung kamag-anak niya? Wait lang ha. Sensor natin, baka mamaya. Kumakalat online ang video na ito na nakapost mismo sa Facebook page ni Dumanhog Mayor Gungun Hika. Sa video, ilang minuto niyang kinakausap ang mag-asawa. Sabi ni Hika, kamag-anak niya ang lalaki. Nagpunta raw sa kanyang bahay ang dalawa tanghali ng August 19 para magpatulong sana na linisin ang kanilang pangalan. Noon kasing Lunes, August 18, ipinaristo ang dalawa bunsod ng sumbong ng isang babaeng 11 taong gulang sa municipal social worker na ginamit umano siya ng dalawa sa online sa loob ng 1 taon. Inamin ng babae ang ginawa nila sa bata. So confirm, inamin nila yung ginawa do sa bata, yung online kalaswaan. 'Di ba? Kahayupan talaga 'yon. Maging ang babae, umamin siya mismo ay nag-u-online. Dayuhan daw ang karamihan sa kanilang mga kliyente. Ang lalaki, inamin din na may ginawa siyang kalaswaan sa bata. Ustaz, ang kedua dia. Kedua. Baru kita kedua je. Baru kita je. Kedua dia punya. Tarung je dia buang kedua je. Tarung ba? Kedua dia, kedua. Ha? Kedua. Tarung dua. Kedua dia. Kedua. Matapos mahuli at ikulong ang dalawa, may nagpunta sa tanggapan ng MSWDO na nagsumbong na may iba pang batang biktima ang dalawa. Dapat lang talaga na nasampalin yan. Buti nga yan, sampal lang ang inabot eh. Dapat gilingin ng buhay na buhay yan eh. Yahan na raw ang mga ito at ayon sa alkalde inihahanda na ang mga kasong cyberpornography at child exploitation. Sa isa pang FB post ni Mayor Hika, sabi niya dito, sabi ni Mayor, to the people of Dumanhog o Dumanjog, whatever, I want to be clear, my administration will not tolerate child abuse, rape and child kalaswaan or drug pushing. We will work tirelessly with our police department and MSWDO to ensure that every criminal who preys on our community is held accountable. We will use every legal resources at our disposal to see that they are brought to justice and that our town remains a safe place for everyone. Ipaprisog yun tamo. sinabi niyang hindi siya takot mabahira ng dugo ang kanyang mga kamay para lang matiyak na mahihinto ang mga krimen, lalo na laban sa mga bata. Ang Commission on Human Rights Region 7 Yan naman ang CHR, imbestigahan ang ginawa ni Mayor Hika sa video. We look into it and should there be proof nga na ay violation on the part of the mayor as a state actor, we look into this na magpadala tang team of investigators to verify. I welcome them. No, it's their verify, nakita na nga na sinampal at sinuntok sa video eh. Ano ba? responsibility. Unya. I welcome it because it's the responsibility ng kanilang office. I believe na may nagawa ako na kanilang paningin ay paglabag. I welcome the CHR investigation. Walang problema, sabi ni Mayor. Ilahas silang obligasyon sa ilahang matawag na to ilahang office. No? I believe na ako'y nabuhat tingali nga, dili tingali na ako'y nabuhat nga
lapas sa ilang pananaw. I welcome the CHR. I welcome the investigation. No, wala gyud problema. Ako, masisensor pa tol. Akala ko tapos na. Sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo nakatutok. 24 oras. Ako, para sa akin, mga kababayan ko, no, o opinionan ko lang tong ginawa ni Mayor. Sa part ng CHR, may mga nagagalit sa CHR eh. At naiintindihan ko din yung nagagalit sa CHR. Para kasing ang dating ay tinutulungan ng CHR yung itong mga walang hiyang suspect na to. Na napapansin ko din naman yan. Kaya lang, kailangan kasi may trabaho din ng CHR eh. Naiintindihan ko naman yung trabaho ng CHR. 'Di ba? At kung ako itatanungin nyo, yung manakit at manampal ay mali. Pero however, however pa, naiintindihan ko yung mayor. Kasi yung mayor ay parang ama yan ng bayan eh. At alam naman natin, sometimes yung mga ama talaga, brutal talaga magdisiplina. Actually, naiintindihan ko ng lubus-lubusan kasi ayon dun sa balita, kamag-anak pala niya itong lalaki na humihingi ng tulong sa kanya para malinis daw ang pangalan. Ang kapal naman ang mukha nito. Syempre, kung iisipin mo, tangina mayor ako dito tapos hingi ka sa akin ng tulong sa kababuyan na ginawa mo. 'Di ba? Online kalaswaan yung ginawa mo do sa anak mo. Siyempre masakit yun sa mayor na may kamag-anak siyang ganong kababoy. At ang masakit pa nito, dahil kamag-anak nito lalaki, malamang yung anak niyang lalaki na yan, na bata, ay kamag-anak din ni mayor. Actually, kahit hindi mo kamag-anak yung mayor, mabubwisit ka talaga do sa gagawa ng kababuyan sa bata eh. Kahit kailan hindi talaga maganda yun eh. 'Di ba? Yung gagawa ng kababuyan sa musmos. Ngayon, may argument na bakit kailangan i-video pa yan, 'di ba? May lilitaw na gano'n na argument niyan. Ano yan, nagpapasikat lang ba yung mayor na yan? Sa akin naman, mas okay na yan kasi pinapakita dito yung transparency eh. Tsaka let's say halimbawa pumunta sa bahay ni mayor yan, yung ganyan. Siyempre may mga chismoso niya na, pumunta sa bahay ni mayor, kamag-anak niya yung hinihilot na yung kaso, nilalakad na yung kaso niyan, di ba? Para walang masabi yung tao kasi mga kababayan ko, public figure si mayor eh. Di ba? Katulad ng ginagawa ni Mayor Isko, yung pagbablog niya sa pagkastigo dun sa mga katarantaduhan dun sa lugar niya. Hindi ko naman pwedeng sabihin pang-eepal yun eh. Maybe yun ang tingin ng iba, pero kasi public servant sila, nasa modern age na tayo. Kung meron na pwedeng i-vlog para ma-document, bakit hindi mo gagamitin, di ba? At least makita ng tao yung ginagawa mo. Na may resulta talaga. At hindi ka nakakulong lang sa opisina ng munisipyo. Sa akin, okay ito. Di ba, sana kung halimbawa, kung yan ay private na tao, tapos ibibideo niya, ilalive niya yung pagganyan niya. Walang sense eh. Ito kasi, ama ito ng isang lugar. Mayor. Di ba? Para may transparency na rin. Okay na sa akin yan. However, yung sasabihin man, kasi mandato kasi na CHR yun eh, yung i-check nila kung may maaabuso. Kahit sometimes, di ba, selective ang CHR sa pupunahin nila. Pero nasa job description kasi nila na tingnan nila yung ganyan eh. Hindi ko rin naman masisi yung CHR. Pero sa akin, sometimes kasi kailangan makatikim ng ng hindi maganda yung mga taong gumagawa ng hindi maganda eh. 'Di ba? Yan, okay na nga yan eh. Suntok at sampal lang yan eh. Yung iba talagang tinutumba na, 'di ba? At least yan, ka pa. Pero kung akong tatanungin, kulang pa yan eh. Hindi naman sa pagiging, hindi naman sa pagiging marahas akong tao, pero kasi
hindi talaga joke yun eh. Hindi ko sinasabing tama ang pagnanakaw, 'di ba? Hindi ko sinabing tama ang pagnanakaw. Yung pagnanakaw kasi sometimes ang purpose nun wala kang makain eh. 'Di ba? Yung sobrang desperado mo na magnanakaw ka. Pero mali pa rin yun ha. Pero ito gagawin nyo sa anak nyo, bababuyin nyo. Ano pang magandang dahilan nyo yan? Wala kayong makain, kaya gagawin nyo yan? Abay, pwede naman kayong magtanim ng kamote na lang eh. Ang gusto nyo lang kasi easy money. Yun kasi ang problema dyan. Walang justification ito eh. Kasi yung, halimbawa, kung yung magnanakaw, walang makain, nagnakaw ng dilata, clearly, pag ang ninakaw nun, dilata, alam mo na talagang gutom lang yung tao eh. Pero iba naman yung mga magnanakaw sa gobyerno ha, yung mga ghost flood control project, iba naman yun. We're talking about yung mga justifiable na pagnanakaw. Actually, hindi pa rin justifiable kasi kasalanan pa rin eh. 'Di ba? Pero kung meron ka man iintindihin na kasalanan, katulad nun, yung nagnakaw ng dilata or nagnakaw ng prutas, ng tinapay, kasi gutom na ang anak. 'Di ba? Bagamat mali naman talaga 'yon, mali pa rin naman. 'Yon, kahit na ganoon ang ginawa niya, hindi mo kayang sampalin yung tao eh. Pwede mo siguro ipakulong, no? Pero yung sasampalin mo yung tao dahil nagnakaw ng dilata na walang maipakain sa pamilya niya. 'Di ba? Parang sobra ka naman nun. Pero ito, tama lang ito eh. Kasi anong i-justify mo bakit binaboy mo yung sarili mong anak sa online? Easy money ang target mo diyan, hindi para makakain lang. Kasi malaki ang kitaan diyan eh sa ganyan, 'di ba? Kung makikita mo yung mga documentaries regarding diyan, minsan ko kumikita ng 20 million isang session eh. 'Di ba? Dollars pati yung padala sa mga yan eh. Pagka babayaran ka ng foreigner, kaninong documentary ko nga napanood yun? Yung yung pag-exploit sa mga bata sexually. Talaga yan? Karumal-dumal yan. Ang habol nila dyan biglang yaman or biglang pagkakaroon ng pera. Hindi yan yung emergency na walang makain ng anak ko. Hindi. 'Di ba? Walang makain ng anak mo, mangutang ka. Or magtrabaho ka. Anong trabahong pwede? Yung mga yung mga ibang tao nga, nagagawa nga nilang magkalakal ng basura eh. Mamasura eh. Yung mag-ipon ng plastic tapos ibebenta nila. Nagagawa nga ng ibang tao yun eh. Bakit kayo hindi nyo magawa? 'Di ba? Dahil ang gusto nyo kasi bigla ang buenas. Yan. Tapos ang kadalasan pa hindi, ang nakakabwisit pa doon, hindi dahil sa gutom ginagawa yun eh. Minsan ang nakakabwisit pa doon dahil para masustain lang yung bisyo. Whether yan ay bawal na droga or or sugal. Ayun talaga ang yun talaga yung walang kapatawaran. 'Di ba? Ay, Diyos ko. Alam ko mabigat ang parusa dyan eh. Diyan sa, may bail ba yan? Yung hindi ko na pero kung ang tatanungin nyo, ako dito kay Mayor eh. Pabor ako dyan eh. Sa ginawa niyan eh. Yung maybe yung alam naman natin, siguro, hindi naman magbabago yun kung sampalin mo or suntukin mo. Pero yung ma-express mo lang sa tao na bilang mayor, galit ka sa ganung gawain, sa akin okay na yun eh. 'Di ba? Now, doon sa sasabihin ng CHR, bahala sila doon, no? Siyempre, kung labag nga din naman sa mandato ng CHR yung ginawa nila, wala din naman magagawa, di ba? Kailangan talagang pagbayaran, i-face yung consequence, di ba?
Yun na lang ang ano mo, may isip mo na paraan. Pero saludo ako doon sa ginawa ni Mayor. Kung kaplastikan man yung ginawa niya na yun, ano, nasa sa kanya na yun. 'Di ba? Or kung dahil gusto niya lang magpapuri sa mga tao. Pero kung talagang mahal mo yung yung bayan mo, ganun talaga gagawin mo eh. 'Di ba? Yung sasabihin iba, hindi, may tamang paraan naman 'yan, may tamang paraan. Ibig sabihin kung halimbawa idadaan mo pa 'yan sa ganyan, sa mga hindi ka magpapakita ng galit. Ito, opinion ko to ha. May kanya-kanya naman tayo opinion eh. Kung hindi ka magpapakita ng galit sa ganun mo, lalabas kasi para sa akin, wala kang paki eh. 'Di ba? Kahit nga si Jesus Christ, 'di ba, may maling ginawa dun sa templo Nagwala din si Jesus Christ eh. 'Di ba? Kumuha siya ng lubid at pinaghahampas-hampas na yung dahil galit 'yun ng talagang nagagalit talaga ang tao, ang normal na tao pag mali talaga yung ginagawa eh. 'Di ba? Now, kung tingin nyo ay mali, di kayo. 'Di ba? Pananaw nyo naman yun eh. Oh, last video no. Dito, sa totoo lang natatangahan ako dito eh. Kasi nagtrabaho ako before sa 168 Mall. 'Di ba sa Abad Santos dadaan ka, may tren na dadaan. Singit ko na lang to para medyo humaba-haba yung video natin. Ito, ano ba to? Isang rider nahagip ng tren sa Laguna at sa Quezon naman, 2 bahay ang sinalpok ng isang... Nagtatrabaho ako sa 168. 'Di ba sa Abad Santos may madadaanan kang release ng tren. Dati noon, pag naririnig mo na yung kalembang ng ting, 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 gumaganon yan eh. Dati wala pang humaharang eh. Ewan ko ngayon, may humaharang na ba ngayon? Doon sa tren. Dati walang ganon eh. Manual yung humaharang. Dati noon, pag naririnig ko na yung ting, ting, hindi ko napipilitin talagang dumiretso pa. Ano ba? Itong van. Ito. Sa Calamba, Laguna, huli kamang isang babaeng rider ng gilid ng tren. Nawalan siya ng malay pero sa kabutihang palad ay hindi nagulungan. Dinala Akala niya siguro makakahabol siya, no? siya sa ospital at nagpapagaling. Kasi alam mo, pag nakikita mo yung tren na parating na yan, akala mo talaga mabagal yan eh. Kung titingnan mo siya, alimbawa, nagmumotor ka, nakikita mo lang kahit dyan sa kasi usually, pagka-truck yun, halimbawa, pag malayo-layo pa yung truck, kaya mo pang ilaban eh. Kasi alam mo, yung truck kasi makakapreno pa yon. Ang tren kasi, nakakalimutan ng mga tumatawid na ganyan, mahina ang preno ng tren. Hindi agad-agad yan makakapreno. May preno naman yan, kaya lang hindi siya agad-agad. Kaya di ba napapansin mo pag sumakay ka ng LRT, medyo malayo-layo pa yung station, nagpe-preno-preno na yan. Kasi, mahaba ang niyan eh. Anong tawag doon? Mahaba yung window niyan para makapag-preno eh. Kaya pagka pumupunta ako nun sa Abad Santos at biglang kling, 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 gumagano na, nag-a-alarm na, tumigil ka na. Kasi hindi mo talaga yun kakayanin. Siguro akala ni ate, para siyang ordinaryong truck, no? Na, kaya mag-preno niyan, mapapagbigyan ako niyan. Hindi eh. Kaya nga 'di ba ang prioridad talaga diyan yung tren. Dahil wala ka talagang magagawa diyan men eh. O di siya. Sinusubukan naming makuha ang Pero naman siya, buti buhay siya. kanyang pahayag. Ang motorsiklo wasak dahil nakaladkad. Wala na, yung motorsiklo niya, no? Wala ganun talaga eh. Tapos wala pang natututo sa ganyan, Patuloy pa rin na nagaganyan. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.